Ngayong araw ay pupunta tayo ng Boracay, December 19, 2024. Ito yung first time namin pumunta ng Boracay bilang isang buong family. So, ang trip namin ito ay purely DIY, hindi kami kumuha ng mga agent. Ang flight namin ay 9:40 AM. So, nag-book ako sa AirAsia parang 3 months before kasi meron silang promo. So, ang flying time namin is 1 hour and 5 minutes. So, inagahan na rin namin kasi para may time pa kaming pumasyal-pasyal mamaya sa Boracay. Yung pabalik naman is I book our flight back na Cebu Pacific naman kasi yung pauwi mas mura si Cebu Pacific, so around nasa 1,000 plus ang isang tao, kaya yun na yung pauwi namin. Landing nga namin, medyo gloomy yung weather, tapos mahangin. Siguro dahil during that time merong bagyo na paparating, pero somewhere in Mindanao naman daw. Pero kung minsan nakakaranas din ng mga konting pag-ambon-ambon dyan sa Boracay, although na-enjoy din naman. So paglabas namin ng airport dito sa Katiklan, sumakay kami ng tricycle. 75 pesos ang isang tao papunta doon sa port. Siyempre. Siya nga pala, nung pagbaba namin ng boat, tapos sasakay na sana kami ng tricycle going to the hotel, may nakilala kaming isang agent na parang pinopromote nila yung isang hotel dyan sa Boracay, which is the Astoria. Nagbigay siya ng stub sa amin na free lunch daw na buffet for 4. So akala namin parang scam lang siya, pero ang sabi naman niya itry daw namin kasi totoo naman daw. So ayun, pagdating namin ng hotel, nagbaba lang kami ng gamit. Tinry nga namin kung talagang totoo yung free buffet lunch nila. Dumiretso na kami agad doon kasi nga lunch na rin naman, tsaka gutom na kami. So ayun, okay naman. Ayan yung mga ibang menu nila, although wala na rin masyadong pagpipilian, pero at least parang blessing na rin kasi nakalibre na kami ng lunch. Ayan, ang pinaka na-enjoy namin dun sa is yung ice cream kasi nga yung mga bata nagustuhan nila yung ice cream. And then after namin kumain,
Merong 1 hour na presentation ng yung Astoria, which is pinopromote nila yung mga hotels nila all around sa Pilipinas na meron din naman daw sa ka-tie up sa ibang bansa. Well, anyway, nasa sa inyo naman yon kung kukuha kayo or hindi. Pero kami, syempre, hindi na kami nag-avail kasi medyo pricey din. At saka, ang mga hinahanap lang din naman naming hotel kapag kami ay nagbubook is yung budget lang din naman. Hindi naman yung mga 5-star hotel. So, ayun. After naman na na-discuss nila, na 1 hour na nag-discuss yung agent, umalis na kami. Tapos, naglakad-lakad na rin kami sa beach at nagpapahangin and then naligo na rin. After na maligo yung mga bata, naglakad na rin kami pabalik sa aming hotel, which is yung Lime Hotel. Hindi naman siya beachfront. Parang tabi siya ng kalsada, tapos maglalakad ka pa ng siguro 5 to 6 minutes papunta dun sa beach. Pero okay na rin. Pero I think hindi siya advisable kung sa mga persons with disabilities or yung mga matatanda kasi kailangan mong maglakad and yung hotel is may stair siya paakyat. So, ayun. Pero sa amin okay na rin. So, kinagabihan nga, nag-dinner kami sa labas pero tinry namin yung dun sa mga malapit sa D-Mall and then Mang Inasal. Hindi ko na rin na video. So, ayun lang. Ayan pala yung rooftop na pool ng Lime Hotel. Maliit lang siya. Pwede na rin sa mga bata. Pero ang maganda naman is malinis siya tsaka hindi crowded. Picture mo sa ilalim ng tubig. Ay, hindi ko kaya. So, pagkatapos maligo ng mga bata sa pool, nag-decide kami na pumunta sa beach para doon naman namin i-try maligo. And then, habang naglalakad kami, may nakilala nga kami na mga nagpaparent. So, tinry namin mag-rent ng paddleboard. 300 pesos ang bigay nila and then good for 45 minutes siya. So, ma-enjoy na rin kasi parang mahaba na rin yung 45 minutes.
sir. Sa kabila lang po yung order niyo. Kain mo po to. Sam. Asan yun pa? O, tara. Kinagabihan, naglakad-lakad kami, naghahanap kami ng place kung saan kami kakain ng dinner. And then, maraming nag-aalok dyan, yung may mga dala-dala silang pictures na dampa, yung mga paluto daw. So, nag-try kami, dinala kami malapit dun sa Station 3 ata yun. Tapos, maraming mga pwesto-pwesto dun. And then, pipili ka kung anong gusto mong ipaluto. Tapos, unlimited rice and unlimited drink siya. And then, habang kumakain, merong mga acoustic or yung band na mga tumutugtog doon. Yun nga lang, yung place is kapag ka umulan, hindi siya masyadong maganda kasi mababasa ka. Or, although meron namang bubong, pero kailangan mo lang talagang mamili ng magandang spot. Yun lang, pagdating sa budget, okay lang din naman, kesa naman pag sa restaurant na mas mahal. Yun lang nga, yung place, siyempre, kung hindi ka naman maarte, ma-enjoy mo rin naman. And then, ang hindi ko lang in-expect is, hindi nila sinabi na may service charge. So, nung nagbayad ako, aside from doon sa total amount, meron silang 10% na service charge. Go. Hindi na ka, baka mabasa. Go na. Okay, so after lunch, dumiretso kami dito sa may Bulabog Beach. Kasi ito yung parang famous na leaning coconut tree na nagpapapicture. So, medyo pila nga lang din dyan. Hangin yung nagkakatras. Pero kung gusto mong magpa-picture, pipila and then magbibigay ng tip doon sa nagpipicture dyan sa may leaning coconut tree. So, ayan, maraming mga water sports activities din doon. Sandali. Sige, Tapos, okay. bumalik kami sa may Station 1. Inaantay namin yung party boat. Meron kaming in-avail na 700 pesos each na party boat. And then, hanggang ano na yon mga 6 p.m. Kasi magwa-watch kami ng sunset.
So, ayan, mga 6 p.m. na siguro kami nakarating ulit doon sa Station 1. And then, pagkatapos ng party cruise or party boat, kumain lang ng dinner and nanood ulit ng mga fire dance. So, this is the last day or last night namin sa Boracay, and then flight back ulit sa Clark the following day. So, thank you for watching my vlog.